Madalas akong sumasakay kay Tito Martin papunta sa trabaho. Siya kasi ang may jeep na biyaheng diretso sa palengke kung saan ako nagtatrabaho bilang isang cashier sa maliit na karinderya. Halos araw-araw, ganun na ang routine ko. Gigising ng maaga, kakain ng almusal na madalas ay pritong tuyo o isda. Tapos ay hihintayin si Tito na dumaan. Noong una, simpleng usapan lang kami. Mga pangkaraniwang tanong tungkol sa trabaho, sa nanay ko, o kung kumain na raw ako. Pero nitong mga huling linggo, may kakaiba akong napapansin. Kapag natatapat ang liwanag ng araw sa mukha ko, parang hindi maalis ni Tito Martin ang tingin niya. Malalagkit, matagal, parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan lang. Una, hindi ko pinansin, baka guni-guni ko lang. Baka pagod lang siya, o baka ako lang tung assuming. Pero habang tumatagal, ramdam ko na talaga. Iba yung paraan ng pagtingin niya. Parang may init na hindi niya kayang itago. Ang layo naman ng trabaho mo, nene. Cashier ka lang naman sa maliit na kainan na yan. Reklamo ni nanay habang kumakain kami ng hapunan. Tahimik lang ako. Pagod na pagod ako buong araw at wala akong lakas na makipagtalo. Okay lang naman po yun, Nay. Tsaka tayo lang naman pong dalawa dito. Sapat na yun. Sagot ko habang sinusubo ang bagong pritong isda. Kahit na, hindi sapat yung kita mo ron. At isa pa, ang layo-layo. Tuloy na pagrereklamo ni nanay. Huminga na lang ako ng malalim. Sanay na ako sa sermon niya. Alam kong gusto lang niya akong mapabuti. Pero minsan parang nakakasakal na rin. Hindi naman ako nagrereklamo sa buhay namin. Sapat na sa akin yung trabaho ko. Hindi man kalakihan ang kita, pero nakakaraos naman kami. Hindi rin naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin kayang mangarap ng mas maganda pa. Pagkatapos kumain, agad akong naligo at humiga. Pagod pa rin ang katawan ko, pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kinuha ko yung phone ko sa gilid ng unan at binuksan ang messenger. May mensahe ni Sam. Ang ex kong niloko ako dati. Gusto raw niyang makipagbalikan. Napangisi ako at agad na binura yung message. Wala na akong balak balikan yung loko na yun. Pagkatapos niya akong iwan at lokohin, wala na siyang babalikan sa akin. Pero bago ko pa tuluyang patayin ng phone, napansin kong may bagong message mula kay Tito Martin. May pasok ka ba bukas, nene? Napakunot noo ako. Bakit kaya siya nagtatanong? Nag-type ako ng sagot sa tanong ni Tito Martin. Habang tumiti pa ako, bigla kong naalala yung mga panahon noong bata pa ako. Kahit noon pa man, hindi ko maitago sa sarili ko na humahanga ako sa kanya. Ewan ko ba, matipuno, maitsura, mabait at palangiti pa. Lahat na yata ng dahilan para mapahanga ang isang batang kagaya ko, nasa kanya na. Pero syempre, noong mga panahong yon, inosente pa ako. Alam kong mali kong iisipin, kaya tinago ko na lang sa sarili ko. Hanggang sa nag-asawa siya at nagkaanak. Doon na rin natapos yung kakaibang paghanga ko sa kanya. Pagdating ko naman sa edad na 18, sinubukan kong ibaling sa iba yung puso kong matagal nang walang direksyon. Nagkaroon ako ng nobyo, si Sam. Akala ko siya na yung magpaparamdam ulit sa akin ng pagmamahal. Pero mali pala ako. Niloko lang din niya ako. At doon ulit ako nadurog. Parang basag na plato na hindi na pwedeng buuin. Nene, gumising ka na. Anong oras na oh? Akala ko ba maaga ka pa sa duty mo? Boses ni nanay, sabay katok sa pintuan. Sandali lang po, Nay. Nandyan na po ako. Sagot ko habang napapabalikwas ng bangon. Mabilis akong naligo at nagbihis, pero halos hindi ko na makain yung almusal ko. Kanin at tuyo lang sana, pero wala akong gana, lalo na at malilate na ako. Paglabas ko ng bahay, halos tumakbo na ako papunta sa hintayan ng jeep. At doon, halos mapatigil ako nang marinig kong tinawag ang pangalan ko. Nene. Paglingon ko, si Tito Martin. Naku Tito, ikaw pala. Sabi ko, medyo nabigla pa. Papunta ka ba sa trabaho mo?
Tanong niya sa akin, sabay bukas ng pinto sa unahan ng jeep. Opo tito, medyo late na nga po ako eh. Reklamo ko sa kanya. Sumakay ka na rito, wala pa akong masyadong pasahero. Nagdalawang isip ako sandali, pero sumakay na rin ako doon sa unahan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit parang ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Ramdam kong namumula ang pisngi ko at hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o sa kakaibang kilig na hindi ko may paliwanag. Anong oras ang uwi mo mamaya? Tanong ni Tito habang nakatingin sa kalsada. Mag-aalas 7 po siguro. Sagot ko naman. Tamang-tama, baka nandito pa ako mamaya. Dito ka na ulit sumakay sa akin. Ginitian ko lang si Tito Martin. Hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya tumango na lang ako. Pagbaba ko sa tapat ng kainan, agad akong nagpasalamat. Pero bago pa ako tuluyang makapasok sa trabaho, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Tito Martin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napangiti. Parang may kakaibang kilig na gumapang sa dibdib ko. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Uy, parang ang saya mo ah. Biro sa akin ni Ralph na kasamahan ko sa duty. Napailing ako at ngumuso lang habang inaayos ko yung mga hotdog sandwich sa lagayan. Hindi ba pwedeng masaya lang? Sagot ko naman. Sus, kayo na siguro ulit ng boyfriend mo no? Biro pa niya. Wala akong boyfriend, Ralph. Napapairap ko na lang na sagot. Buong maghapon, inabala ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang isipin ang mensahe ni Tito Martin. At pagpatak ng alas 7, natapos na rin ang duty ko. Pero hindi pa rin natatapos yung kilig na nararamdaman ko buong araw. Pagkatapos ng shift ko, agad akong dumiretso sa CR para magpalit ng damit. Pagod na pagod ako, pero sa totoo lang, excited din akong umuwi. Ewan ko ba kung bakit, pero simula nang mag-message sa akin si Tito Martin kagabi, parang hindi ko na mapigilan ang kakaibang kaba at kilig na nararamdaman ko. Paglabas ko ng kainan, tanaw ko agad sa tapat ng sakayan ang jeep niya. Nakaparada lang doon, parang naghihintay. Katatapos lang ba ng trabaho mo? Tanong ni Tito Martin nang agad niya akong makita. Ah, opo. Kayo po, hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong ko naman sa kanya. Pauwi na rin. Hinintay lang kita para magsabay na tayo. Sabi ni Tito Martin sabay ngiti. Parang bigla akong nahiya. Pakiramdam ko, abala lang ako sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita, nagkatinginan kami. 1 segundo lang siguro. Pero ang tagal sa pakiramdam ko. Para akong natulala. Kaya napayuko na lang ako dahil ayokong mahalata niya yung pamumula ng pisngi ko. Huwag kang mag-alala, nene. Hindi ka naman nakakaabala. Gusto rin kitang hintayin. Mahirap na ring sumakay paggabi. Sabi niya, medyo mababa ang boses. Ngumiti ako, pero hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nilingon ko lang sandali ang labas at nang bumalik ang tingin ko sa kanya, huminto bigla ang jeep sa isang medyo madilim na parte ng daan. Bubuksan ko na sana ang bibig ko para magtanong, pero hindi ko na nagawa nang bigla niyang bitawan ng manibela at marahang hawakan ng kaliwang kamay ko. Parang huminto ang mundo. Wala kaming sinasabi pareho. Ramdam ko lang yung init ng palad niya at ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Ang ganda mo talaga, nene. Mahina niyang sabi. Sana, wag ka munang mag-boyfriend. Napalunok ako sa sinabi ni Tito Martin. Wala naman po akong boyfriend dito. At saka, may gusto na po akong iba. Pagkasabi ko nun, napatingin si Tito Martin sa akin. May ngiti sa mga labi. Yung ngiting parang alam niya na kung sino yung tinutukoy ko. Doon ako mas kinabahan. Sino ba yung gusto mo? Tanong niya sa akin. Hindi agad ako nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanya, tapos biglang umiwas ng tingin. Hindi niyo naman po kilala, Tito. Sabi ko, sabay ngiti ng pilit, para mabasag yung bigat ng hangin sa pagitan namin.
Huwag ka munang magbo-boyfriend ha. Sabi niya ulit, yung boses niya parang malambing pero may bigat. Bata ka pa, tulungan mo muna ang nanay mo. Tumangulang ako bilang sagot. Binitawan niya na ang kamay ko at nagpatuloy sa pagmamaneho. Tahimik lang kami buong biyahe. Pero sa bawat sandaling dadaan ng jeep sa ilaw ng poste, ramdam ko ang mga tingin niya sa gilid. Hindi siya halos lumilingon sa daan. Pagdating namin sa may eskinita papasok sa bahay, huminto si Tito Martin. Wala halos tao ron. Tahimik. Bukas ulit ha, ihahatid kita. Sabi niya sa akin. Tumangulang ako. Sige po Tito, salamat. Pero bago pa ako makababa, hinawakan niya bigla ang pisngi ko. Napahinto ako. At bago pa ako makaiwas, idinampi niya ang labi niya sa akin. Sandali lang. Isang saglit lang talaga. Pero para bang bumagal ang oras, parang hindi ako makahinga. Paglayo ng mukha niya, nakatingin lang ako sa kanya. Puno ng tanong ang mga mata ko. Pero ngumiti lang siya. Salamat po sa paghatid. Sabi ko, halos pabulong. Nakangiti lang ako habang bumababa. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero isa lang ang sigurado. Kinikilig ako. At habang papalayo ang jeep niya, napahawak ako sa labi ko. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung mga halik na yun. Isang dampi lang, pero sapat para magulo ang buong mundo ko. Pag-uwi ko ng bahay, napakunot agad ako ng noo nang mapansin ko ang isang pares ng tsinelas sa tapat ng pinto. Hindi pamilyar. Lalaki ang may-ari, halata sa laki at sa style. Sandali akong napahinto, nag-isip at dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Bago pa ako makapasok, may narinig akong mga tunog mula sa loob, mga ungol, may halong tawa. At doon ko narinig ang boses ni nanay at ng isang lalaki mula sa banyo. Agad akong kinilabutan. Hindi ko man gustong isipin. Alam kong may ginagawa sila. Alam ko kung ano yun. Kasi minsan, ginawa rin namin yun ni Sam, ng dati kong nobyo. Napapikit ako at mabilis na pumasok sa kwarto ko. Pilit na tinatakpan ng una ng tenga ko. Pero kahit anong gawin ko, rinig ko pa rin ang mga tunog. Yung mga impit na ungol, yung mabibilis na hinga. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, biglang uminit ang katawan ko. Parang kusa ng gumagalaw ang kamay ko. Gaya ng dati, noong ipinapadala ko pa kay Sam ang mga video ko kapag miss niya ako. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Walang Sam, walang dahilan, pero hindi ko mapigilan. Habang mas lumalakas yung mga ungol mula sa kabilang kwarto, mas bumibilis rin ang galaw ko. Hanggang sa halos sabay kaming makarating ni nanay sa dulo. Napahinga ko ng malalim, napapikit at napahawak sa dibdib ko. Kanina ka pa ba anak? Boses ni nanay, nagulat ako. Paglabas ko ng kwarto, kasama niya na yung lalaking nasa banyo kanina. Kakauwi ko lang po nay. Sagot ko habang dumiretso sa kusina. Kumain ka na dyan, naghanda ko ng pritong bangus at kamatis. Sabi niya sa akin. Tumango ako at umupo sa lamesa. Naririnig ko pa ang hagik-gikan nila nung lalaki habang papalabas sila ng pinto. Ewan ko, hindi ko naman siya masisisi. Matagal na rin kasing wala si tatay, bata pa si nanay, maganda pa. Siguro may karapatan pa rin siyang magmahal ulit. Pagbalik niya sa loob, may sinabi siyang nakapukaw ng atensyon ko. Hinatid ka raw ni Martin, yung asawa noon, buntis raw. Napahinto ako. Ha? Buntis po si Tita Joanne? Tanong ko, parang biglang nanlamig ang sikmura ko. Oo, bakit parang nagulat ka? Sagot ni nanay, sabay kindat pa. Mag-asawa naman yun syempre. Dagdag pa ni nanay. Wala na akong nasabi. Bigla akong nawalan ng gana. Tumayo na lang ako at umakyat sa kwarto. Pag-upo ko sa kama, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe galing kay Tito Martin. Hindi ko naman sana bubuksan, pero parang may sariling isip yung mga daliri ko. Pag-slide ko ng notification,
napansin kong may file akong nasend sa kanya, isang video. Nang buksan ko yung messenger, halos malaglag ang phone ko sa sobrang gulat. Yung video ko, yung ginawa ko kanina sa kwarto habang nag-iisa ako. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Siguro, na-missend ko habang naglilinis ako ng mga file. O baka napindot ko nang hindi ko namamalayan. Ang alam ko lang, nandun na, nasin na niya. Bago ko pa ma-delete o ma-unsend, biglang tumawag si Tito Martin. Pasensya na po tito. Halos pasigaw kong sabi habang nanginginig ang kamay ko. Hindi ko po sinasadya. Okay lang nene. Mahina niyang sabi. Yung boses niya mababa, mabagal. Ang ganda-ganda mo nga eh. Napapikit ako sa sobrang hiya. Pasensya na po talaga. Bulong ko, halos hindi na lumalabas ang boses ko. Tumahimik siya sandali. Tapos, narinig ko ulit siyang magsalita. Mas malamig ang tono. Mag-send ka pa nga ng isa, nene, para makatulog na ako. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi agad ako nakasagot. Matulog ka na ha, basta bukas. Sa akin ka na sumakay ulit. Dagdag pa niya bago ibaba ang tawag. Naiwan akong tulala. Ilang segundo lang pero hindi ko maramdaman kung dapat ba akong matakot o kiligin. Pagkatapos niyang ibaba, tumalon ako sa kama at ibinaon ang muka ko sa unan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero ang puso ko ang bilis ng tibok. Hindi siya nagalit, hindi niya ako pinahiya at sa halip nagustuhan pa nga niya. Doon ako napangiti. Hindi ko alam kung mali, pero sa mga oras na yon, ang tanging nararamdaman ko ay tuwa. Maaga akong nagising kinabukasan. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang saya ko o dahil sa kabang nararamdaman ko. Agad akong naligo, nagluto ng almusal, at nakapaglinis pa ng bahay bago umalis. Tahimik ang umaga, pero sa loob ko, parang may malakas na pintig na hindi ko may paliwanag. Pagpatak ng 7:00, lumabas na ako para maghintay ng jeep at gaya ng inaasahan ko, nandun si Tito Martin. Nakaparada ang jeep niya sa may kanto at parang alam kong ako talaga ang hinihintay. Tinawag niya ako kaya agad akong lumapit. Tulad ng dati, sa unahan ako umupo. Magkatabi lang kami kahit na wala namang ibang sakay. Aalis na po ba tayo agad? Tanong ko habang medyo kinakabahan. Oo, ihahatid lang kita. Sagot ni Tito Martin. Sayang naman po ang gasolina kung ako lang ang sakay. Sabi ko nang mahina, halos pabulong. Ngumiti naman siya sa akin. Ayos lang yun, basta ikaw ang sakay. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Habang nagmamaneho siya, napansin kong iba ang daang tinatahak namin. Hindi yun papunta sa trabaho ko. Napatingin ako sa paligid. Puro puno, medyo liblib. Tito, iba po yung daan natin. Sabi ko sa kanya. Huminto si Tito Martin. Tiningnan niya ako. Tapos, ngumiti ng may halong pananabik. Dito muna tayo, nene. Hindi ka pa naman late sa trabaho mo. Sagot niya. Bakit po ba tayo nandito? Tanong ko ulit. Gusto lang kitang masolo. Sabik na ako sa'yo, nene. Kagabi pa ako hindi makatulog. Bulong niya sa akin. Pagharap niya, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Tila ba hinihigop ako ng mga titig niya. Hanggang sa tuluyan niya na akong sunggaban. Sa una, marahan lang. Pero habang tumatagal, lumalalim. Humigpit din ang yakap niya. Parang nauubos ang hininga ko pero hindi ako lumayo. Ang ganda-ganda mo talaga, nene. Bulong niya habang hinihingal. Niyakap niya ako ng mas mahigpit pa. At napasinghap ako nang maramdaman kong naghahanda na siya. May asawa ka na po, tito. Mahina akong sabi. Halos hindi ko na rin alam kung gusto ko ba talagang tumigil. Hindi niya malalaman. Tsaka mas mahal kita kesa sa kanya. Halos paanas niyang sagot.
Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Basta ang alam ko, napapikit ako at hinayaan na lang ang sarili kong dalhin ng sandaling yun. Hindi ko alam kung tama o mali. Ang alam ko lang, masarap, kakaiba. Nang matapos, pareho kaming tahimik, parang walang nangyari. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, papunta sa trabaho ko. Habang ako naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, naguguluhan. Maghapon akong tuliro. Kahit anong gawin ko, bumabalik-balik sa isip ko yung ginawa namin ni Tito Martin. Uuwi ka na, nene? Tanong ni Gina, katrabaho ko. Oo, sagot ko at pilit nang umingiti. Gusto mo sabay na tayo? Alok niya sa akin, pero umiling ako. May susundo na kasi sa akin, sabi ko. O sige, ingat. Wika niya saka nagpaalam. At ayun nga, pagdating ko sa sakayan, nandun ulit si Tito Martin. Malawak ang ngiti sa labi. At ako, kahit alam kong dapat na umiwas, hindi ko magawa. Sumakay ako sa jeep niya, pero hindi kami dumiretso pa uwi. Muli niya akong dinala sa parehong lugar kaninang umaga. Pagkababa namin, agad niya akong hinila. Pumwesto kami doon sa may matalahib na bahagi. Hindi ako umimik, hindi na rin ako tumutol pa. Sa totoo lang, gusto ko rin kasi mahal ko siya. Bawat halik, bawat haplos, parang sinasabing akin lang siya. At ako naman, ibinigay ko ang lahat, pati na yung natitira kong takot. Uhaw na ako sa'yo, nene. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. At sa gabing yun, muli naming ginawa ang bawal. Walang takot, wala nang hiya-hiya pa, wala nang tama o mali. Iwan mo na po siya, Tito. Mahal na mahal kita. Nasabi ko habang yakap-yakap ko siya. Tiningnan niya ako tapos ngumiti. Oo, nene, magsasama na tayo. At totoo nga, simula noon, mas dumalas ang pagkikita namin. Hanggang isang araw, nalaman kong may bunga na yung kasalanan namin. Tumakas ako kay nanay, at si Tito Martin, iniwan din ang pamilya niya. Pagkatapos naming tumakas ni Martin, para kaming mga batang nakawala sa hawla. Walang takot, walang iniintindi. Umupa kami ng maliit na kwarto sa isang lumang apartment sa probinsya. Doon nagsimula ang panibagong buhay namin. Sa mga unang linggo, sobrang sweet niya sa akin. Siya ang nagluluto ng almusal, siya ang bumibili ng prutas. Lagi pa akong mayakap bago matulog. Akin ka na, nene. Sabi pa niya minsan habang nakahiga kami, magkayakap. At sa tuwing maglalapit kami, para kaming nauubusan ng oras. Laging gigil, laging sabik. Grabe yung hilig ni Martin. Minsan 2 round pa. Tapos kinabukasan, parang walang nangyari. Gustong umisa ulit. Hindi ako makatanggi, kasi mahal ko siya. Pero unti-unting nagbago si Martin. Madalas na siyang tahimik, laging wala sa bahay. At kapag nandyan naman, parang wala sa sarili. Hindi na rin siya kasing lambing ng dati. Hanggang sa isang gabi, natuklasan kong may babae siya. Nahuli ko silang magkasama sa tindahan, malapit lang sa amin. Magkahawak pa nga ng kamay, nagtatawanan, parang wala silang tinatagong kasalanan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang lahat ng pinangarap ko ay gumuho sa harap ko. Hindi ko na siya hinarap. Umuwi lang ako, tahimik, at doon ako tuluyang napaiyak. Ang lalaking pinili kong ipaglaban, siya pala ang unang tatalikod sa akin. Doon ko lang talaga naintindihan ng lahat. Ang lalaking marunong manloko, hindi kailanman makukontento. Kahit sino pa ang magmahal sa kanya, kahit anong ibigay mo, lagi at lagi siyang maghahanap ng iba. At ako, yung babaeng piniling magmahal ng mali. At ngayon, ako rin yung nagbabayad ng kasalanan ko. Karma, sabi nga nila. Wala na akong ibang malapitan, kaya nagdesisyon akong umuwi. Pagbalik ko sa bahay, halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko sa sobrang bigat ng dibdib ko. Puno ng hiya, takot,
at lungkot. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si nanay, nag-aayos ng mga labahin. Nay, wala na. Iniwan niya na ako. Saglit na natigilan si nanay. Akala ko lilingon siya. Akala ko, yayakapin niya ako gaya ng dati kapag umiiyak ako nun. Pero hindi. Dahan-dahan lang siyang lumingon. Malamig ang tingin, walang emosyon sa muka. Tapos tinalikuran niya ako. Parang may tumama sa dibdib ko ng malakas. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Gusto kong lumapit. Gusto kong humingi ng tawad. Pero parang may pader sa pagitan namin. Tahimik lang si nanay. Nagpatuloy sa ginagawa niya na parang wala akong sinabi. At ako, nakatayo lang sa pinto, nanginginig, habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha.